Good afternoon everyone. So it's me, Mar, your struggling millennial. So time check, it's 2:32 in the afternoon. So wala kaming bukas. Hindi naka-open yung karinderya, hindi kami nakapag-open. So wala akong magawa. So anyway, siguro mag-share ako ng insight siguro or sa mga nagbabalak magbukas ng food business or karinderya business. Kasi nakikita ko lang din yan sa video na yung late ko na kasi nakita yung video, like nakapag-start na ako, meron na operational na siya or nagra-run na siya bago ko napanood yung video niya. So unang-una sa video niya sinabi niya dapat before opening a business or before opening a karinderya business or food business, dapat matatag yung loob mo. So, meron naman siguro ako like, tinanong yung sarili ko, meron ba akong matatag ba yung loob ko kasi nag-start ako ng ganyan. Kasi, while nag-ooperate na while gumagalaw na yung business, doon ko napanood ko yung video niya, doon ko na-realize na, oo nga, kailangan matatag yung loob. Unang-una, hindi mo sure kung mauubos yung paninda mo. Though alam mo na quality yung binibenta mo, though alam mo na masarap yung binibenta mo, though alam mo na hindi mo tinipid at malinis yung gawa mo, pero hindi mo mapiplease lahat ng tao. So, dapat matatag yung loob mo na may matitira sa mga paninda mo. Matatag yung loob mo na hindi mo makuha yung pinuhunan mo on that day kasi yung mabibenta mo napaka-konti lang, maraming matitira. Then matatag yung loob mo in a way na dapat may pondo ka. Kasi kung nagre-rent ka, syempre magbabayad ng renta, hindi mo na makukuha yon pag hindi ka nakaubos. Like makakaubos ka man, kailangan mo magtabi para sa ganun. So, yun yung isa sa mga traits na dapat meron ka pag magbubukas ka or magpaplano ka. Yun yung hindi ko napanood. So, dapat napanood ko yung video na yun. So, sa mga planning na magbukas, siguro dapat mapanood nyo muna yung mga video na yun. Or ito, so, isa to sa mga na dapat meron ka. So, I'm gonna share for more maybe later. Bye!